Mga kaibigan, kinumpirma ng Pentagon na nagtagumpay itong Iran mga tol na patamaan ang pinakamalaking US Air Base sa gitnang silangan mga tol. Kung naaalala ninyo, nagkaroon ng 12-day war sa pagitan ng Israel at saka ng Iran. Kung naaalala ninyo yan mga tol. Tapos, sumausaw dyan ng US, binomba nila yung tatlong nuclear sites ng Iran. Matapos nun, gumante mga tol ang Iran at nagpalipad sila ng mga missile nila doon sa airbase ng US sa Qatar. No? Yan ay tinuligsa pa mga kapatid. Kung naaalala ninyo si Donald Trump, di ba? Ito parang minaliit pa. Kung naaalala ninyo, ito yung post ni Donald Trump sa sa social media niya. Sabi niya, Iran has officially responded to our obliteration of their nuclear facilities with a very weak response. Habing ganon, mahinang response mga tol, which we expected and have very effectively countered. There have been 14 missiles fired. 14 missile daw yung pinakawalan ng Iran. 13 doon ang nasalag, knockdown, and 1 was set free because it was headed in a non-threatening direction. Sabing ganon ni Trump, kung naaalala niya yan. Ngayon, mga tol, bagong lumabas tong balitang to, bago lang, July 12, lumabas tong balitang to. Kumbaga, inaamin ng Pentagon o kinukumpirma mga tol ng Pentagon. Ayan nakalagay dito, July 12 mula rito sa Times of India. Kinukumpirma ng Pentagon na ang Iranian ballistic missile directly hit the US Al-Udeid airbase in Qatar during June strikes, causing minimal damage but making a significant breach of American air defenses in the Middle East mga tol. Kumbaga parang hindi tumalab yung air defense ng US mga tol, sapagkat 14 lang yung pinakawalan ng Iran pero may nakalusot pa at tagumpay silang napasabog mga tol yung isang lugar dito sa US base. So ngayon ito, panoorin natin, bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung ganito nangyayari, hindi malabong mangyari mga tol, o hindi malabong maisip natin na yung ibang mga pagsalakay ng Iran dito sa Israel at saka sa US mga tol, US airbase is may mga tumatama rin talaga, pero sabi nga nung ibang report ay pinagtatakpan lang, kino-cover up para palabasing mahina at malakas itong Amerika. Ano sa tingin ninyo? Well, tayo naman ay magbibigay lang ng reaksyon, di ba? Kasi nakikita natin mga tol, ito'y pwedeng magkaroon pa ng part 2. Diba? Dahil etong Iran nag-i-equip na ulit sila at gagamitin ngayon nila yung mga Chinese fighter jets. Yan, pati mga Chinese made missiles gagamitin nila yan at sila mga tol, bumibili na sila ng mga karagdagang equipment nila mga tol at hindi malabong magkaroon talaga to ng part 2. So ngayon ito, panoorin natin mula rito sa Times of India. Syempre bibigyan lang natin to ng reaction video. Pwede nyo ako samahan, pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Confirmed, Iran successfully bombed biggest US base Mid-East o sa Middle East mga tol. May nakalusot o hindi ganun kalakas yung nila, air defense system nila. Pentagon admits Iran successful strike on CENTCOM HQ headquarters. A ballistic missile directly hit US base. So tinamaan US base. Iran hit bullseye as it attacked US base. Diba? So kung 14 missile lang yung pinakawalan ng Iran at na-successful nilang tamaan yung isang lugar dito sa airbase, di ibig sabihin, hindi totoo tong sinasabi rito ni Trump na there have been 14 missiles fired, 13 were knocked down, and 1 was set free. Hinayaan lang daw kasi papunta naman daw to doon sa ibang direksyon kumbaga. So dito sa report, inaamin ng Pentagon na tinamaan talaga sila. 1 Iranian missile struck Al-Udeid
Air Base in Qatar last month, Pentagon admitted. Yan na, inamin daw ng Pentagon ayon dito sa Times of India. The Pentagon confirmed the ballistic missile hit during Iran's June 23 attack. Yan yung after na bombahin ng eto. Kitang-kita kasi mga kapatid sa sa satellite image. So hindi na rin nila maitanggi kasi kita na nga eh. So inamin na lang nila na tinamaan talaga sila. 'Di ba? Minimal damage man 'yan, pero ang kasi diyan mga tol, ang question kasi diyan, ba't hindi na protektahan ng US air defense? Kasi 14 nga lang daw yung pinakawalan ng Iran pero may tumama pa. 'Di ba? Na breach, kumbaga nabutas mga tol yung yung air defense system ng US dito. Kahit sabihin nating minimal damage, pa rin sa kanila yan, kumbaga parang kahihiyan pa rin, 'di ba? Pentagon spokesperson told Al Arabiya that other missiles were intercepted, o yung ibang missile na intercept kasi 'di ba napakalaki niyan kung nakikita mo, yun lang yung tinamaan, napakalaki niyan. Pero walang masyadong naging pinsala. Eto lang, yung satellite dome ata ito o radar dome. The impact caused minimal damage to equipment and base structure, said Pentagon. Pero may nakalusot, no? No US or Qatari personnel were injured in the missile strike incident last month. So wala namang nasaktan. Al Udeid Air Base remains fully operational and ready for missions, Pentagon said. So fully operational pa rin siya kasi nga minimal damage lang naman The base hosts US Central Command's forward headquarters in the Gulf. Ito yung pinakamalaking airbase ng US. Satellite imagery showed damage to a radome o radome, ay yung radar dome siguro yon, used for communications gear. Pero yun ang tinamaan ng Iran. The attack was Iran response to US strikes on its nuclear sites in June. Yun nga, yung tatlong nuclear sites na nagkaroon din ng issue na hindi daw talaga nasira. Tehran fired short and medium range ballistic missiles at the base in Qatar. Yung iba na intercept pero may tumama. Chairman Jen Dan Kane said something breached the air defense shield of the base. Iba may nakalusot. He praised troops for the largest single Patriot engagement in US history. The multi-layered air defense systems intercepted most of the missiles fired by Iran. Multi-layered pa yan na-intercept naman daw most of missiles na pinakawalan ng Iran. Alright mga kapatid, so dito nga sa balitang pinanood natin, bago lang kasi ito no? Kumbaga, sabi rito ni Trump, Iran has officially responded to our obliteration of their nuclear facilities with a very weak response. Well, kung titignan mo, hindi naman din talaga ganun kalaki yung naging damage mga tol, di ba? Pero ang rito, may nakalusot doon sa air defense system ng Amerika mga tol. Kahit na hindi naman ganun karami yung pinakawalan. Kung tutuusin nga mga tol, expected natin pag ganun lang kaonte, talagang parang ang liit ng porsyentong may tatama talaga, lalo na kung matindi yung air defense mo, di ba? Pero dito, nagtagumpay ang Iran na mapasabog nila yung isang structure dito sa US Air Base. Do walang masyadong impact yon o walang masyadong damage na natamo itong airbase ng US, pero ang tanong talagang ganun nga ba talaga kalakas ang puwersa ng US at bakit hindi nila nasalo o nasangga yung ilang perasong missile na pinakawalan ng Iran, di ba? Yun lang naman yung parang pinaka-issue dun di ba? So dito ay parang hindi totoo, no? Lumalabas na hindi talaga totoo yung sinabi rito ni Trump. There have been 14 missiles fired, 13 were knocked down and one was set free because it was headed in a non-threatening direction. I am pleased to report that no Americans were harmed and hardly any damage was done. Sabing ganun. Most importantly, they're gotten it all out of their system and there will hopefully be no further hate. Yan. So ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.